Good morning, class! So since it's been 2 weeks na rin, magkakaroon na tayo ngayon ng elections for our class officers. Alright, so meron tayong President, Vice President, Secretary, Treasurer, Auditor, and yung Muse and Escort. Bawat roles ay may iba't ibang responsibilidad. So make sure na pag-iisipan nyo ng maigi kung sino ang mga iboboto nyo. Ready na ba? O sige, the election for President is now open. Sino bang natitipuan ng section mo, Bini? Ma'am ako, ma'am! Ma'am ako, ma'am! Ma'am ako! Class officers. Sa isang classroom, hindi mawawala dyan ang ating masisipag na mga class officers. Kung tamang pagkakatanda ko, grade 5 nung unang nagkaroon kami ng officer sa room. Siyempre, parang nakakaawa naman yun if grade 1 pa lang tapos bibigyan mo na agad ng responsibilidad. President daw ako! Hihingin ko lahat ng baon nila! Grabe! Kabata-bata, kurakot na... Noong grade 5 ako, meron kaming President, Vice President, Secretary, at Muse and Escort. Nung makaabot naman ako ng high school, doon ko palang naranasan magkaroon ng Treasurer, Auditor, Peace Officer, at Public Information Officer o mas kilala bilang PIO. Ang dami no? Ate Sage, ano po bang ginagawa ng bawat officer? Ay, okay. Gulat ko naman sa'yo. Sa ganito yan, ang president ang nagiging pinaka-leader ng classroom. Kumbaga, siya ang mga nangunguna sa pagpapanatili ng kaayusan ng seksyon ng klase. Lintik! Tinakasan na naman tayo ng mga cleaners. Pero 'di ba, mahirap yun kapag mag-isa ka lang. Diyan na papasok ang iba pa nating mga class officers. Ang Vice President ang susunod na aksyon if wala ang presidente ng klase. Bilang secretary naman, siya ang bahala sa attendance, kasama ng president sa mga meetings para mag-keep ng record ng mga mapag-uusapan. Basically, nasa kanya lahat ng records ng klase. Kahit listahan ng noisy nung mga nakaang araw, dapat nakatabi pa rin sa kanya. Ang treasurer naman ang parang bangko ng klase. Sa kanya ka nakatabi lahat ng pera na makokolekta sa klase. Tawag namin dyan ay class funds. Oy, class funds yan hindi officer funds. Bawat perang may ipon at magagastos ay dapat nakalista, tulad na ng mga group projects, Christmas party, and kung ano pa. Dapat lahat yan ay nakarecord for transparency and assurance sa klase na hindi sa mali na pupunta ang pera nila. Katulong ni treasurer dito ay si auditor. Kung ang treasurer ang gumagawa ng record, auditor naman ang nag-check nito upang masigurado na walang dayaan na nangyayari. For PIO, sa kanila nakatoka ang pag-a-announce ng mga mahalagang paalala sa GC ng section. Kapag Peace Officer naman, sa kanila nakasalalay ang pagpapanatili ng kapayapaan sa loob ng room. Kaya nga Peace Officer kasi sila yung nagpapatahimik sa klase at umaawat kung sakaling may mga magsusuntukan na dyan. Last naman ay ang Muse and Escort. Simple lang, sila ang representative ng klase. Ang mga face of the class, ika nga nila. Kadalasan, ang mga nananalo rito kapag election ay yung tingin ng klase ay may malakas na chemistry. AKA, yung madalas asarin na bagay daw sila. Oh, sino pang bata natin for escort? Ma'am si Luis. Uy pre, ayoko, ano ko ba? Ay, oo nga ma'am, tas si Eliza na lang yung muse natin. O ayan ngayong alam nyo na ang mga role ng ating mga class officers, bumoto kayo ng tama kung ayaw nyong masabihan ng... Grabe,
In my 50 years of teaching, this is the worst section na na-handle ko. What? Di ba 45 pa lang si ma'am? Pero umamin, minsan kung sino pa yung officers, sila pa yung nanguna sa pagiging pasaway. Oo, ikaw. Oo nga, ikaw. Kayo. Mga hindi na nahiya. Sumasahod tapos hindi pumapasok. Tapos nung pumasok, ang lakas ng loob ipamukha na pumasok na. Sage, ibang officer ata yun. Di ba yun yung kalbong nasa gubi? Ano ba? Sa classroom, hindi naman may iwasan na makulit yung ibang officers, which is okay lang. Pero take note, iba yung makulit sa pasaway ah. Kapag officers yung pasaway, hindi lang siya mahirap sa mga kaklase na nadadamay sa ingay at sermon, pero mahirap din siya sa mga teachers na imbis na may katulong sila sa loob ng room, wala. Kasi kung sino pa yung dapat inaasahan nila, sila pa yung nanguna sa pagpapasaway. Mga boys dyan, ang iingay nyo ah. Magpalit kaya tayo. Kayo magkwento ito sa harap tas kami makikinig. Mr. Garcia, I'm very disappointed ah. Officers ka pa naman tapos nakikisali ka pa sa ingay. Oh, sa mga butihing guro natin dyan ah. Understandable naman po na nauubusan kayo ng pasensya. Pero sana, kalmahan nyo po sa mga words na gagamitin ha. Pero anyway, alam nyo ba? Maraming beses nang naging officer itong si ate ni Sage. Malamang hindi pa. As someone na mahiyain, tahimik, and walang sense of responsibility, hindi ko rin lubos mawari kung paano ang isang tulad ko ay nakaranas maging officer. Sa ilang years na pag-aaral ko, pagiging auditor at PAO lang ata ang hindi ko na-experience na officer position. Siyempre, escort din kasi pang lalaki yun, pero gets yun na yan. Arara, gomen. Masaya siya sa una, oo, pero sobrang nakakapagod pala siya sa dulo. Tipong utos dito, punta roon, announce dito, kolekta doon, record dyan, lahat-lahat na. Wait, teka nga. Tama ba narinig ko? Officer? Sa Ate Sage? Class officer? Sa Ate Sage? Nulit pa nga. Ano? Part 2? Tara. So, ayan. Nakatapos na tayo. Yes! Hindi. Actually, hindi ba talaga yan tapos? Pinutol ko lang talaga kasi nga para umabot tayo sa month na to? Anong month na ba? Hindi ko alam. Pero, ayan. Sana nag-enjoy kayo and if nakaabot kayo hanggang dulo, thank you so much. Shoutout nga pala sa inyo and thank you so much sa mga gumagawa ng fan art. Grabe, ang gagaling nyo. Hindi ko lubos isipin na may gagawa ng fan art sa akin. And thank you talaga. Sobrang gagaling nyo. And ayun lang, abangan nyo yung part 2 kasi may kasunod pa, hindi pa yun tapos. Sana nag-enjoy kayo and sana may natutunan din kayo kasi first time kong mag-content ng ganitong topic. So, ayun. Sana may natutunan kayo. And yun kasi yung goal yung may matutunan kayo. Yun lang. Bye!